Oo. Sapagkat gaya nga ng sinabi ko sa inyo na ang pagmamahal ay hindi lamang a matter of feelings, of emotion, but a choice. Pinili mong magmahal. Kaya nga sa marriage, sa mga mag-asawa, di ba nagsimula sa attraction, meron tayong connection, gusto nyong bumuo ng magandang kinabukasan. Along the way, sumingit ang tukso, sumingit ang kasalanan. Ang magandang simula ay pilit na binubuwag sapagkat yan naman ang gawain ng demonyo. Ang kabutihan, ang katotohanan ay binubuwag upang magulo ang ating buhay. Pero sa gitna ng maraming pagsubok, pagkakamali, kahinaan, kapag choice mo pa rin, kasi nawala na yung pakiramdam na nasaktan ka, na betray ka, unfaithful, unloyal yung isa, at gusto mo nang iwan. Gusto mong maghanap ng iba na magbibigay sa iyo ng higit na atensyon, ng kalinga. Pero dahil sa kayo yung kasal at sinasabing till death do us part, you choose to stay sapagkat naniniwala ka na kapag ikaw ay, kahit na siguro may kunting sakit, binubugbog ka. Sinasabi ng iba, kapag binugbog ka na palagi, iwan mo na. Siguro dumistansya ka muna, ipagdasal mo ang kanyang pagbabago. Unti-unti kayong mag-usap, mag-unawaan, at sasabihin, nagkamali tayo pareho, nagkamali ka ng husto, ako rin, nagkulang sa pag-unawa. Pero di ba meron tayong pinangako? Na kahit na mawala na ang ganda mo, mawala na ang ipin mo, puti na ang buhok mo, naging tunibuan ka ng kunting sungay, mamahalin ka rin pa rin kita upang ako yung puputol sa mga sungay mo, manumbalik tayo sa anyo ng kagandahang loob. That's why love is a choice also. At kaming mga parit ng mamadri, pinili namin yung panawagan ng Diyos. Sapagkat meron din namang nagsasabi na hindi ko kaya ang paggawa mo, Panginoon. Hindi ko kayang magpasan ng cross. Hindi ko kaya na kaming nag-preach ng katotohanan ay binabash pa sa social media ng mga